ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May iba't ibang klase ng pagmamahal na iyong mararanasan. Merong para sa mahal sa buhay, sa mga kaibigan, sa mga alaga, at sa espesyal na taong makikilala mo nang hindi inaasahan. Ikaw kabarangay, anong klase ng pagmamahal na ba ang iyong naranasan? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayong araw. Sana po ay nasa mabuti naman ang inyong kalagayan. Physically, emotionally at mentally. Nakakapagod siguro na magbasa at makinig sa problema ng iba't ibang tao araw-araw. Pero gusto ko rin po na malaman ninyong sobrang na-appreciate naming mga listeners ang ginagawa ninyo para sa amin. Mahilig lang po talaga akong makinig sa mga kwento ng buhay na pinapadala sa inyo. Kaya naman lagi ako nakaabang sa Facebook page ng Barangay LS at syempre sa radyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw ko na JP. 30 years old na po ako at tubong Angeles City, Pampanga. Masasabi ko na maganda naman ang naging buhay ko. Hindi naman kami sobrang yaman pero hindi rin naman kami naghirap. Sa katunayan nga ay napaaral kami ng mga magulang namin sa isang private school. Ang nanay at tatay ko po ay parehong empleyado sa isang kumpanya sa Pampanga. Kapwa po silang nagsumikap sa buhay. Kaya noong pinanganak kami ng fraternal twin kong si Jeya ay pareho na silang may magandang posisyon doon. Hindi kami noon nawawala ng regalo sa kahit na anong okasyon, mapa-birthday man o Pasko. Minsan nga ay may sorpresa kapag honor student kami sa eskwelahan. 4 kaming magkakapatid at kami ng kakambal ko ang nasa gitna. Panganay po namin si Ate Joselle at ang bunso naman ay si Barry. Hindi naman po kami kagwapuhan o kagandahan, kami yung tipong sakto lang pagdating sa itsura. Maliban kay Ate Joselle na pinakaunang napapansin kapag magkakasama kami. Maputi kasi siya at matangkad para sa isang tipikal na Pinay. Close po kami ng pamilya ko sa isa't isa at syempre lalo na ng kambal ko. Kaya naman kahit na nagkaroon ng unti-unting pagbabago sa akin ay hindi yun naging problema sa pamilya ko. Pero dahil lagi na akong nasasabihan na masyadong malambot kumilos, para sa isang lalaki ay naging mahiyain ako. Kadalasan Papa Dudut ay hindi na lamang ako nagsasalita o hindi na ako masyadong kumikilos kapag nasa harap ng ibang tao para wala silang masabi. Buti na lang at alam ko na mahal ako ng pamilya ko kaya hindi ako nagkaroon ng hinanakit sa kanila. Hindi ko na rin kinailangan pang mag-out para lubos nilang maunawaan. Sa puntong yun ay nawalan na rin ako ng pake sa mga sasabihin ng ibang tao. Pero syempre Papa Dudut, hindi naman po nawawala yung mga problema natin sa buhay. At doon nga po ako nasaktan ng sobra. Nagsimula ang lahat nung naghiwalay ang ate ko at yung boyfriend niya. 10 taon na kasi silang magkarelasyon kaya hindi namin inaasahan na maghihiwalay pa sila ng mga panahong yon, Papa Dudut. Sabi ni ate, bakit daw makikipag-date siya agad? Hindi pa nga raw natutuyo ang luha niya eh. Yun nga yung punto dun eh. Kasi bakit pa siya mag-aaksaya ng luha sa walang iyang yun? Porke ayaw niya lang muna pakasal, naghanap na ng iba. Kailan mo ba siya nakausap? Kagabi. Ay, bakit naman kasi ganun yung boyfriend ni ate? Ang sarap isa ako eh. May ganun talagang lalaki. Yung handa na magpakasal at magkaroon ng sariling pamilya. Wala naman sanang masama doon kung nirespeto niya rin muna yung desisyon ni ate. Tama, mutual decision dapat yun eh.
Tsaka hindi naman yun kawalan kay Ate Josel. Maraming nakaka-appreciate sa ganda niya. Pero sabi ni ate, masyado na raw siyang matanda para magpaligaw pa sa iba. Ha? 37 pa lang naman siya. Bata pa yung ganong edad. Saka lang ako maniniwalang matanda na si ate kapag umabot na siya sa pagiging senior citizen. Tama. Yan nga ang sabi ko sa kanya na pwede siya makipag-date kahit kailan, kahit saan. Tsaka ano pa bang hahanapin sa ate natin? Responsable naman siya, sweet at matalino. Swerte kaya na magiging boyfriend niya. Di nalugi sa kanya yun, no? At ikaw naman ang arte-arte mo. Pero syempre, maswerte rin yung lalaking magiging boyfriend mo. Ang kaso, saan mo naman kaya makikilala yung magpapatibok ng puso mo? Sus, kahit si ate na lang muna. Tsaka alam mo, hindi naman problema kung saan nahanapin yung magpapatibok ulit ng puso ni ate. May dating apps na ngayon Kaso baka naman hookups lang mangyari sa mga makikilala doon ni ate. Alam mo naman yon, kahit nasaktan, gusto pa rin ng seryosong relasyon. Ewan ko ba dyan sa ate natin? Nagpapaka-boring masyado sa buhay. Kung ako lang siya, hindi ako makikipagseryosohan agad. Tama na yung mga one night stand lang na… Uy, ano ka ba? Ang wild mo masyado. Umayos ka nga dyan. Alam mo kung kausap lang natin si ate dito, kanina ka pa binatukan nun. Wild na ba yun? Oo, dapat nga pinakakawalan ka na sa kagubatan Sira! Pero seryoso, ang boring nyo talaga ni ate. Okay na yung mga social media at dating app presence, no? Wala namang masama makipagkaibigan. Pero yung sa hookup, biro lang talaga yun. Never ko yung gagawin. Pero si Ate Josel pwede. Ikaw pala desisyon ka rin, no? Hayaan mo na lang siya. Di niya trip yung mga dating apps na sinasabi mo. Mas okay kaya yung makilala mo talaga ng personal. O sino bang may sabi na hindi makikilala ng personal yung mga nasa dating apps? Siyempre, makikipag-meet ka dapat. Iba talaga pag single, no? Ako lang ba? Ikaw din kaya? Sus, alam mo naman kung anong gusto ko. Wait, wag mong sabihing may dating app ka na dyan sa cellphone mo. Meron na nga. Gusto mo rin? Akin na phone mo. Ako na magda-download para sa'yo. Ay nako, wag mo na akong idamay dyan. Ikaw na lang kung gusto mo. Basta mag-iingat ka dyan ha. Baka mamaya masamang tao yung makadate mo tapos… Kalma. Kaya ko to. Nag-iingat din naman ako. Tsaka, kaya nga gusto ko na itry mo para makita mo rin kung paano yung ginagawa ko. Oo na, sige na. Alam ko rin namang di mo ako titigilan dyan sa paandar mo na yan. Sabi mo yan Papadudot ganon kami ng kakambal kong si Jeya, lalo na kapag kapatid namin ang apektado. Pero may mga bagay din talaga na hindi namin napagkakasunduan. Masasabi kong kami ang bumali sa paniniwala ng mga tao na ang magkakambal ay parehong-pareho ang mga gusto sa buhay. Gayunpaman ay si Jay ang higit na nakakaunawa ng bawat ngiti, lungkot at hinanakit ko kahit na childish siya minsan. Kahit na wala akong sabihin, alam niya kung kailan ko kailangan ng kausap at kung kailan ko kailangan na mapag-isa. Sa aming magkakapatid ay si Jay ang tagapagtanggol naming lahat. Pero hindi ko rin naman i-deny na minsan ay naiinis kami sa kanya o kaya naman minsan ay naloloka kami sa mga ginagawa niya. May mga pagkakataon talaga na parang nanghihimasok na siya sa buhay namin. Tapos kapag na-bored na siya, maghahanap na siya ng ibang tutulungan o guguluhin. Tulad na lamang sa pakikipag-date ng ate namin. Halos gabi-gabi niyang kinukulit ang kapatid namin na mag-swipe ng mag-swipe at mag-message sa kung sino-sinong lalaki sa dating app. Wala namang magawa si ate dahil nahahawa siya sa sayang ipinapakita ng kakambal ko. Minsan nga ay umuwi si Jeya sa amin na sobrang saya at kilig na kilig. Nang tanungin ko siya, ganito ang nangyari, Papa Dudut.
Hoy, ano ka ba? Kala ko naman kung napaano ka na. Di marunong kumatok, te. Sus! Di ka naman talaga naglalak ng kwarto mo eh. Matutulog ka na ba agad? Hindi pa naman. Hinihintay nga kita. Kasi wala ka man lang text o chat kung anong oras ka makakauwi. Di ko alam kung mag-overtime ka ba sa trabaho o… Shh! Kalma, okay? 30 na tayo. Hindi na tayo teenager na papagalitan kapag na-late ng uwi. Oo na. Yan ka na naman sa edad eh. Subukan mo kaya yan ikatwiran kay na mama. Tingnan ko lang kung uubra ka dun. Huwag ka na nga, KJ, dyan. Nawawala tuloy yung excitement ko na magkwento. Ano ba kasi yun? Yung teli mo abot hanggang kanto. Yun na nga. Nakilala ko na kasi yung lalaki makakasama ko habang buhay. Saan? Dun sa may kanto? Hindi no, sama mo. Biro lang. To naman. Kilig na kilig ka kasi dyan. Ano ba yung nakadate mo? Afam? Hindi. Pinoy din. Pero ang guwapa! Paano ako maniniwala sa'yo? Di ko pa naman nakikita. Kita mo nga, nakipagkita ka kaagad dun. Tapos di mo man lang sinabi sa akin. Kala ko naman kaibigan mo lang yung imimit mo. Kung sasabihin ko ba sa'yo, papayagan mo ako makipagkita? Kung makikilala ko muna siya ng mabuti, bakit hindi? Kaso wala ka pang nakikwento sa akin tungkol sa lalaking yun. Ikaw ha, naglilihim ka na sa akin. Hindi naman sa ganun. Sige na, magkwento ka na nga lang. Baka sakaling makilala ko naman yung nakadate mo kahit sa kwento mo lang. Saan mo nga ba nakilala yun? Sa dating app. Sabi ko naman sa'yo, effective yun eh. Ilang linggo na rin kami magkausap at kanina nga, nag-decide na kami magkita. Tapos di mo man lang sinabi sa akin? Chill ka lang. Nagkita kami ng lunch. Lunch talaga? Perfect nga yun eh. Kung iniisip mo yung safety ko, maraming tao doon. Maliwanag pa nun. Isa pa, kung hook up lang ang gusto niya, hindi na yun papayag na makipag-lunch sa akin. Paano kung kinukuha niya lang yung loob mo? Pinapasakay sa plano niya tapos iiwan ka rin. Alam mo ang nega mo. Paano mo nga nasabi na siya na talaga? Unang-una, ang linis niyang tignan. Di ba yun yung gustong-gusto ko? Tapos mas matanda siya sa akin ng 2 taon. IT raw siya pero entry level pa lang. Palipat-lipat daw kasi siya ng work kasi hinahanap niya talaga kung ano yung gusto niya. Yun na yun? Hindi pa kasi ako tapos. Mahilig din siya sa music. Pareho kami. Isipin mo yun, bagay na bagay kaming dalawa. Para yun lang, bagay na kayo agad? Saglit pa nga lang kayo nagkakilala. Alam mo, nakakahalata na ako sa'yo ha. Parang hindi ka masaya para sa akin. Hindi naman sa ganun. Masaya ako kapag masaya ka. Alam mo yan. Pero sana, di mo madaliin yung mga ganyang bagay. Kilalanin mo muna ng mabuti. Tapos iharap mo sa amin. Pagkatapos nun, saka ka mag-decide kung siya na nga talaga. Sige, gagawin ko yan. Pero sa ngayon, hayaan mo muna akong kiligin. Pwede ba yun? Ay, bahala ka, Jeya. Ganun na nga ang nangyari, Papa Dudut. Halos araw-araw nang nagla-lunch ng magkasama si Jeya at ang lalaking nakadate niya. Hanggang sa panahong yon ay hindi pa rin niya sinasabi yung pangalan ng lalaki. Saka ko na lang daw alamin kapag ipapakilala na niya ito sa akin. Palagi ring laman ng mga kwento ng kakambal ko ang lalaking yon. Kaya mas lalong na-excite ang pamilya namin na makilala na nga ito. Pero dahil nga kami ang pinaka-close, ginusto ni Jeya na ako muna ang una niyang ipakilala sa kadate niya. Bilang kambal niya, ay mas damako ang nararamdaman niya kesa sa pamilya ko. Kaya naman pumayag ako kaagad na mag-dinner kami. Friday night yon at medyo na-late pa ako sa meeting place dahil sa Mexico pa kami magkikita. Nauna na rin doon si Jeya, ako naman sa Angeles City pa noon manggagaling. Nang makarating nga ako sa napagkasunduang lugar, una kong nakita ang kakambal ko. Iba ang dating niya ng gabing yon. Imbes na usual na jeans at formal blouse ay nakasuot ng dress ang kapatid ko. Kulay puti yon na may rose patterns. Nakasuot din siya ng khaki na ballerina flats.
Doon pa lang ay alam ko na kaagad na malaking effort ang ibinuhos niya para ma-impress ang lalaking yon. Hindi kasi mahilig sa bestida ang kapatid ko at kahit may kalayuan din yon sa amin ay doon pinili ni Jaya dahil paboritong cafe daw yon nung lalaki. Pagpasok ko doon ay abot langit ang ngiti ng kakambal ko noon habang kumakaway sa akin. Nang makalapit naman ako ay agad na tumayo yung lalaki nung humarap siya sa akin. Iba ang mukha niya. Hindi ko masasabing sobrang gwapo niya pero maamo kasi ang mukha niya. Malinis nga siyang tignan at matikas ang tindigan. Kalmado rin ang vibe niya. Ibang-iba sa taas ng enerhiya ni Jaya. Sa mga sandaling yon ay napaisip tuloy ako kung bagay nga ba talaga sila ng kambal ko. Nang sa wakas ay ipakilala siya sa akin ni Jaya ay doon ko palang nalaman na Ino pala ang pangalan niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, maayos naman ang dinner namin at habang tumatagal, naiintindihan ko na kung ano ang nagustuhan sa kanya ni Jaya noon. Mabait siya at maginoo. Siya ang nagbayad ng bill namin kahit nagpumilit kami ng kambal ko na kami na lamang noon ang magbabayad. Lahat ng kilos niya ay napansin ko. Kahit yung simpleng pagtayo niya tuwing tumatayo din ang kakambal ko. Nakikinig siya sa mga kwento at nagbibigay din ng opinyon sa mga bagay-bagay pero hindi niya pinipilit ang paniniwala niya sa amin. Sakto lang din ang tono ng boses niya. Hindi malalim pero hindi din naman boses ipis. Masayang natapos ang gabing yon para sa aming tatlo. Ang hindi ko lang maintindihan ay hindi lang basta saya yung nararamdaman ko noon. Lalo na noong makilala ko na rin si Ino. Pag uwi namin sa bahay, ginising pa ni Jaya si ate at ang bunso naming si Barry para magkwento. Hindi niya na rin ako pinatulog para lang may sumang-ayon sa mga sinasabi niya tungkol kay Ino. Nagpanggap ako na antok na noong oras na yon. Sa totoo lang kasi ay hindi ako mapakali. Gusto ko munang mapag-isa para makapag-isip-isip. Ganito kasi yon, Papa Dudut. Hindi ko na kinailangan na mag-out sa pamilya ko o sa mga kaibigan ko. Hindi kasi ako sigurado sa kung ano nga ba talaga ako. Pero noong gabing yon ay naunawaan ko na. Magkahalong hirap at saya ang nararamdaman ko habang kumakain kami noon ng hapunan. Gusto ko noong titigan si Ino, gusto ko siyang patawanin tulad ng ginagawa ni Jaya. Kasi ang ganda ng tunog ng tawa niya. Gusto ko siyang makasama, magdamag pero nag-aya na rin noong umuwi ang kakambal ko. Hindi ako nakatulog ng gabing yon at halos gabi-gabing dilat ang mga mata ko sa kakaisip kay Ino. Hindi naman nagtagal ay nagkita kami ulit. Noong sumunod na weekend, dinala siya ni Jaya sa bahay para mag-lunch at para makilala na rin ang pamilya namin bilang manliligaw niya, Papa Dudut. Pero bago pa mag-alas 3, umalis sila ng kakambal ko para manood ng sine. At nang nakabalik siya, si Ino pa rin ang naging laman ng usapan namin. JP, gising ka pa? Gising pa, bakit? May sasabihin lang ako. Pasok na ako ah. Kakauwi mo lang? Oh, Ano yung sasabihin mo? May babasahin pa kasi ako. English novel ulit? Bukas na lang yan, please. Kwentuhan muna tayo. Paupo ako dito sa kama mo ha. Ay, sige na nga. Tutal, nandito ka na rin naman. Simulan mo na agad para di ako antukin. As usual, tungkol kay Ino. Tapos, Alam mo, ang saya-saya namin kanina. halata nga. Halos mapunit na nga labi mo kakangiti oh. Sino ba namang hindi mapapangiti sa kilig kung ganun ka-sweet yung kasama mo? Tapos gentleman pa. Alam ko na yan eh. Wala bang bago? Kwento ka naman nung di ko pa alam tungkol sa kanya.
Teka, parang lahat na kwento ko na tungkol sa kanya eh. Pero may gusto pa talaga akong sabihin sa'yo. At gusto ko, ikaw yung una makaalam nun. Ano ba yun? Total na ipakilala ko na siya sa'yo at sa buong pamilya natin. Tapos nakilala ko na rin naman siya ng mabuti. Gusto ko na siyang sagutin. Ha? Bakit parang ang bilis naman? Hindi naman kailangan pang patagalin kung kilala na namin yung isa't isa. Hindi pa sapat yun. Baka sa katagalan, magbago rin yung pakikitungo niya sa'yo. Huwag kang padalos-dalos magdesisyon. Akala ko ba boto ka kay Ino para sa akin? Sa tono mo ngayon parang ayaw mo na maging kami. Hindi yun ganun. Pag-isipan mo munang mabuti. Dapat, yung magiging boyfriend mo, alam mong pang matagalan na talaga. Siguraduhin mo munang di ka masasaktan. May nagmahal ba na hindi nasaktan? Lahat naman nasasaktan, no? Parte na ng proseso yun. At kahit gaano pa natin ka gusto na maging perfect ang lahat para sa atin, hindi nag-e-exist yung ganong relasyon. Uy, di ka na nakaimik dyan. Ano pa bang kailangan kong sabihin? Mukhang nakapagdesisyon ka na nga. Nagtatampo ka ba? Or naiinis dahil gusto ko na agad sagutin si Ino? Hindi na mahalaga kung anong nararamdaman ko. Gawin mo kung ano yung magpapasaya sa'yo. Nasa tamang edad ka na rin naman para magdesisyon. Ibig sabihin yan, susuportahan mo na kami ni Ino? Ay, ano pa nga ba? Kaya mahal na mahal kita eh. Yak! Sige na, magpahinga ka na. Tutuloy ko na ang pagbabasa ko. Alis na! Uy, makapagpaalis naman to. Parang ayaw mo na sa akin ah. Pero seryoso, kahit gustong gusto ko nang sagutin si Ino, palilipasin ko muna kahit 2 buwan pa para na rin mas makilala pa talaga namin yung isa't isa. Good girl. Sige na, pahinga ka na. Papadudot, selfish man kung iisipin, pero nang panahon na yon ay ayaw ko pa talaga na sagutin na ni Jaya si Ino. Totoo naman yung sinasabi ko na masyadong mabilis kung magiging sila kaagad. Pero bukod pa doon at mas may malalim pa akong dahilan, aaminin ko na ibang naging epekto niya sa akin. Para kong tuliro noon na hindi maintindihan. Hindi mawala-wala sa isipan ko ang mga ngiti ni Ino nung huli ko siyang makita. Paulit-ulit ding naglalaro sa isipan ko ang boses niya at ang maamon niyang mukha. Damang-dama ko pa rin yung init ng palad niya noong kamayan niya ako. At hindi ko pa rin makalimutan yung pakiramdam noong mapalapit ang bibig niya sa leeg ko. Noong pinulot niya yung nahulog niyang kutsara noong nag-lunch siya sa bahay namin. May parte ng pagkatao ko, Papadudot, na gusto pang maulit yon. Yun bang gustong gusto ko siyang laging nakikita? Kahit na hindi ko aminin, alam ko na nagugustuhan ko na si Ino. At habang tumatagal, yung nararamdaman ko sa kanya ay hindi na simpleng paghanga lang yon. Sa kabila ng nararamdaman ko para kay Ino, kaya ko namang itago na lang yon at hindi na hayaan pang malaman ng iba, lalong-lalo na si Jaya. Batid ko naman kasi noon na masasaktan talaga siya kapag nalaman niya na pareho kami ng lalaking nagugustuhan. Pilit kong nilabanan yung nararamdaman ko para kay Ino hanggang sa magkaroon ng isang pagkakataon na magiging daan para maging mas malapit pa kami sa isa't isa, Papadudot. Jaya! Jaya, okay ka lang ba? Okay lang ako. Pwede ba akong pumasok? Sige, pasok ka na. Okay ka lang ba talaga? Sabi ni Barry, hindi ka pa raw kumakain mula pa kaninang umaga. Ay, may sakit ka na nga, nagpapalipas ka pa. Paano ka gagaling yan? Andito ka talaga para manermon? Andito ako para pilitin kang kumain.
Nagluto ng sinampalukang manok si Mama. Dadalang kita rito mamaya. May iba ka pa bang gusto? Wala na. Yung sabaw na lang mamaya. Sige, babalik na lang ako dito. Dadalang kita ng sabaw at konting rice. Di pwedeng di ka kakain. Istrikto naman ang nurse ko. Correction, stricta. Oo na. Ikaw talaga. Alam ko naman yun, no? Sige na. Dalhan mo na lang ako ng may... Sandali. Bakit? Nawala sa isip ko na birthday pala ni Ino ngayon. Ngayon talaga? Oo, sigurado ako. Pero, hindi naman ako pwede makipagkita sa kanya ng ganito. Baka mahawa pa siya sa akin. Sayang. Gusto ko pa naman sanang bigyan siya ng cake. Bumawi ka na lang sa susunod. Late birthday gift na lang ibigay mo. Ang pangit naman kung ganun. Gusto ko ngayon pa rin maibigay sa kanya. Ay, paano mo nga gagawin? May sakit ka. Ikaw na lang. Ako? Anong ako? Ikaw na lang ang bibili ng cake at magdadala sa kanya. Ano? Uy, ayoko. May lakad ako. Wala ka namang trabaho ngayon eh. Sige na, please. Kahit idaan mo lang sa kanya, please. Hindi nga pwede. May pupuntahan ako ngayon. Ang layo pa ng iikutan ko kung pupuntahan ko pa si Ino. Sige na, please. Cake na nga lang may bibigay ko sa kanya eh. Basta, ayoko pa rin. Ikaw na lang magbigay sa kanya. Bumawi ka pag okay ka na. JP naman eh. Kaya mo na ba talaga akong tiisin? Sige na, please. Konting oras lang naman yun. Huwag na kasing makulit. Hindi kita titigilan hanggat hindi ka pumapayag. Kahit ano pang sabihin mo, ayoko pa rin. Di ba ikaw yung favorite kong kapatid? Di ba tayo yung pinaka-close? Anong cake ba gusto mong ibigay kay Ino? Yan ang gusto ko sa'yo eh. Kung di lang kita kakambal, naku! Pero kakambal mo ko kaya wala ka nang magagawa. Kung wala ka lang sakit, malabong pagbigyan kita dyan sa gusto mo. Kilalaking tao ko tapos ako magbibigay ng cake kay Ino? Ano na lang iisipin nun? Lalaki ka dyan. Hoy, lokohin mo na lahat, wag lang ako. Kahit utot mo, alam na alam ko kung galing sa'yo. Shhh! Huwag ka nang maingay dyan. Akin na pambili mo ng cake. Di yun libre. Pwedeng appear na lang. Papadudod sa kabila ng pagtanggi ko sa hiling ni Jeya, may parte pa rin sa akin na nasasabik ako na makitang muli si Ino. At hindi lang yun ordinaryong araw kundi espesyal mismo para sa kanya. Iba ang sayang nararamdaman ko ng oras na yon. Pero noong kaharap ko pa ang kakambal kong si Jeya ay hindi ko pa yon magawang ilabas. Bukod kasi sa mausisa ang kapatid ko ay madali lang niyang mahuhulaan kung ano ang tumatakbo sa isipan ko kapag nagpakita ako sa kanya kahit na isang palatandaan lang. Isa pa ay lalaking-lalaki naman ako kung umasta kapag kaharap ko si Ino. Kay Jeya ko lang na ipapakita yung pagiging malambot ko dahil hindi pa naman ladlad yung pagiging bakla ko noon. Aminado ako na wala naman talaga akong lakad ng araw na yon. Nagsinungaling lamang ako kay Jeya para magkaroon ng matibay na dahilan para tanggihan ko ang kahilingan niya. Hindi kasi makakatulong kung muli kaming magkikita ni Ino, lalo na't sinusubukan ko na noong kalimutan kung ano man ang nararamdaman ko para sa kanya. Dumaan ako sa kilalang bake shop sa amin bago dumiretso sa bahay ni Ino. Kapansin-pansin yung kakaibang ngiti ko ng mga sandaling papunta pa lamang ako doon. Hindi ko na kasi noon mapigilan yung excitement ko sa muli naming pagkikita ni Ino. Sa pagkakataong kasing yon, kaming dalawa na lamang talaga ang magkakausap at wala ang kakambal kong si Jeya. Hindi naman sa natutuwa pa ako at nagkasakit ang kakambal ko pero hindi ko lang talaga mapigilan noon na maramdaman yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, pinaghalong kaba at excitement ang naramdaman ko habang nasa biyahe papunta kay Ino.
Ingat na ingat ako sa cake na bala kong ibigay sa kanya. Kahit kasi pinabibigay lang yon sa kanya ni Jeya, ako pa rin ang pumili ng disenyo ng cake at siguradong magugustuhan niya yon. Sinigurado ko din na secure yon kahit malayo-layo pa ang ibabiyahe ko. Batid ko na maling maramdaman yon, lalo na at nagkakamabutihan na sina Jeya at Ino. Pero wala naman akong balak na guluhin ang anumang namamagitan sa kanila. Gusto ko lang maranasan na makitang muli si Ino. Kahit yun lang ay masaya na ako. Kontento na ako. At hindi na ako maghahangad pa ng higit pa roon para sa amin ni Ino. Ayaw kong isipin noon na pagsisisihan ko ang araw na yon. Minsan lang kasi akong mabigyan ng ganong pagkakataon. Minsan lang akong makaramdam ng kilig at maging ganon kasaya. Pero dahil doon ay minsan ay naiisip kong ibalik ang panahon at gusto kong panindigan na lamang yung madalas na biro sa akin na malambot lang daw ako pero manhid naman ako. Yung tipong di naman nagkakagusto sa iba. Pero sadya nga yata talaga na may mga bagay na hindi na natin kontrolado. Mangyayari at mangyayari pa rin po ito. Gaano man natin ito pigilan at iwasan. JP, salamat sa pagdadala mo ng cake ha. Bumiyahe ka pa talaga para dito. Wala yun. Bilin kasi talaga sa akin yan ni Jeya. Baka kapag di ko ginawa sabunutan ako nun. Ano palang plano mo ngayon? Well, gusto ko nga sana bisitahin kapatid mo ngayon pero inunahan na niya ako eh. Nag-text siya na wag na lang daw muna akong tumuloy dahil may sakit nga siya. Ayaw niya kasi na mahawa ka. Yun na nga yung naisip ko kanina. Tinawagan ko pa nga siya pero hindi na nakasagot eh. Baka nakatulog na. Malamang knockout na yun. Pinainom kasi ng antibiotics eh. Dito ka lang ba sa bahay mo? Gusto mo one round tayo? Para ma-celebrate naman natin birthday mo kahit papaano. Pasensya na, baka may lakad ka. In-invite lang naman kita pero pwede ka rin tumanggi. Sigurado naman ako na may mga kaibigan kang nagyayaya sa'yo. Hindi lang ako sanay na may nagyayaya sa akin. Sa totoo lang kasi akala ng iba ang sungit-sungit ko. Pero ang totoo mahihain lang ako at ayokong may masabi sila. Ano namang sinasabi nila? Mabait ka naman ah. Mukha ring matalino. Tsaka may itsura ka naman. Kaya nga bagay kayo ng kapatid ko eh. Ikaw rin naman. Kung makapagbigay ka ng compliment, parang hindi mo naiisip yun para sa sarili mo. Hindi talaga. Pareho lang tayo. Mahihain din ako. Ako nga, laging nasasabihan na masyado raw akong malambot para sa isang lalaki. Kaya ayun, kaysa naman may masabi sila, sinanay ko na lang sarili ko na lagi akong tahimik. Hanggang sa nakasanayan mo na lang, ganun ba? Ganun na nga. Di naman bagay sa'yo maging bakla. Sila lang nag-iisip nun, kaya hayaan mo na lang sila. Natawa ka pa tuloy dahil sa sinabi ko. Huwag ka ma-offend ah. Natawa lang ako kasi nakaka-relate ako sa'yo. Pinili ko rin kasi manahimik na lang. Kesa naman kung ano-ano pa yung masabi nila tungkol sa akin. Kaya pala, tsaka ang amo rin kasi ng mukha mo. May potensyal ka. Ha? Anong potensyal? May potensyal maging bakla o pumatol sa bakla. Loko! Oh, kala ko ba siya tayo? Simulan na natin. Oo nga pala no. May mga ala ka ba dito? Wala eh. Di naman kasi ako mahilig uminom. Tuwing may okasyon lang talaga. Kung ganun, sa labas na lang pala tayo. Libre mo? Ha? Oo. Oo, libre ko na. Binibiro lang kita. Ako yung may birthday. Kaya ako yung manlilibre. O sige, sabi mo eh. Magdamag kaming nag-usap noon, Papa Dudut. Naging laman ang usapan namin yung tungkol sa buhay at mga pangarap namin. Pati na rin mga hinanakit sa trabaho, problema sa sarili at sa pamilya. At kahit natapos na yon, magka-chat pa kami habang pauwi. Hanggang sa halos yun na nga ang maging routine namin sa pang-araw-araw.
Palagi pa rin silang nagla-lunch ng kakambal kong si Jeya. Kami naman halos gabi-gabing nagkikita pero walang nangyayari sa amin noon. Madalas ay nag-uusap lamang kami kaya naman inisip ko na walang masama sa ginagawa namin. Pero kahit minsan ay hindi ko tinanong si Ino kung alam ni Jeya na naging close na kami. Kahit naman hindi ko yon itanong ay alam ko ang sagot. Kung nabanggit niya man yon kay Jeya malamang ay tinanong na ako noon ng kakambal ko. Kasabay ng closeness namin ni Ino ang unti-unting paglungkot ni Jeya. Napansin namin ng pamilya ko na madalas na akong ginagabi ng uwi. Kahit na may alam na sila na bakla ako, batid ko rin noon na handa pa sila. Handang marinig yon mula sa akin. Kaya inilihim ko na lamang yung tungkol sa pagiging malapit namin ni Ino. Si Jeya naman ay ramdam na niya na unti-unti nang nawawala ng gana sa kanya si Ino. Pagulong niyang ikinuwento sa aming tatlo na minsan na niyang niyaya sa motel si Ino pero hindi raw ito pumayag. At nagkwento pa siya na kahit maagang umalis noon sa office si Ino ay parang lagi itong puyat. Alam kong nagsalita na dapat ako noon. Pero hindi ko yon magawa, Papa Dudut. Labis ako nagsisisi sa kaduwagan kong yon dahil habang tumatagal, lalong lumalala ang sitwasyon para kay Jeya. Pero para sa akin ay parang lumiliwanag ang mundo ko ng dahil kay Ino. Hanggang sa umabot na kami ni Ino sa punto na hinahalikan na niya ako sa labi ko. Nasa isang bar kami noon at nagiinuman pagkatapos ng trabaho namin. Tinawagan pa niya yung naging reaksyon or tinawanan pa niya yung naging reaksyon ko dahil hindi ko nga inaasahang gagawin niya yon sa akin. Pero pagkatapos noon ay nagkwentuhan lamang ulit kami na parang walang nangyari. Umuwi akong lutang sa kilig at lasing sa alak. Kwento at tawanan kasama ang lalaking gustong gusto ko. Pero hindi inaasahan ang nangyari pagdating ko sa bahay, Papa Dudut. Oh, Jeya, 4:00 pa lang ng umaga. Aga mo naman nagising. Saan galing yung dalaga ng pamilya? Ano nangyari sa'yo? Parang bad trip ka yata. Wala ka pang tulog, no? Sagutin mo na lang kasi yung tanong ko. Lumabas lang pagkatapos ng trabaho. Halata nga. Amoy alak ka eh. Oo. Medyo naparami nga inom ko eh. Naparami? Kasi enjoy na enjoy ka, no? Bakit ba ganyan tono ng pananalita mo? May problema ba tayo? Tatanong mo pa talaga? Pwes meron, JP. Malaki. Ano bang sinasabi mo dyan? Sino yung kasama mo kanina? Ha? Di nyo naman yun kilala. Sinungaling! Sinungaling ka! Mula 7 p.m. hanggang 3 a.m. magkasama kayo ni Ino! Sinundan ko siya kasi may kutob na ako na may iba na siya nagugustuhan kaya nawawala na siya ng gana sa akin. Handa na ako manabunot eh! Kala ko kasi babae tapos nung nakita ko, ikaw lang pala! Ang kapal na mukha mo, JP! Jeya, magpapaliwanag ako. Paliwanag? Ano yung papaliwanag mo, ha? Yung kagaguhan mo na itinago mo sa akin? Grabe ka! Magkasama lang tayo dito sa bahay. Ang dami mong pagkakataon para sabihin sa akin yung totoo pero wala. Sinadya mong itago para maging masaya ka. Makinig ka muna, please. Bakit ako makikinig? Ha? Ang landi-landi mo! Kunwari ka pa tahimik pero mas makati ka pa pala sa higat. Di mo man lang inisip yung mararamdaman ko. Hindi mo man lang ako nirespeto. Jeya, walang nangyari sa amin ni Ino. Nagkataon lang na kailangan niya rin nun ng makakausap. Kailangan niya ng karamay. So ano tingin mo sa akin? Kaaway niya? Hindi. Hindi na ako magtataka kung siniraan mo na ako sa kanya para maging malapit kayo sa isa't isa. Malamang palagi niyo akong pinag-uusapan. Oo, aaminin ko na pag-uusapan ka namin. Pero hindi kita sinisiraan. Natural lang naman na mapag-usapan yung pamilya. Pamilya?
Sana naisip mo na pamilya mo rin yung sinaktan mo sa ginawa mo. Sana naisip mo na habang ang saya-saya mo na nakikipag-usap sa kanya, may kapatid ka pala na nasasaktan, di ba? Maniwala ka man o hindi, hanggang usap lang yung ginagawa namin. Wala nang iba. Wala rin kaming relasyon kung yun ang iniisip mo. Kahit ano pang sabihin mo, ahas ka pa rin! Inagaw mo siya sa akin! Sinadya mo na magustuhan ka niya! Sa tingin mo, bakit mas nagustuhan niya ako, ha? Tanungin mo yung sarili mo kung bakit hindi umaabot ng madaling araw yung pag-uusap nyo. Tanungin mo kung bakit hanggang lunch at sine lang kayo. Kaninong boses lang ba yung lagi niyang naririnig? At ipagmamalaki mo pa sa akin na inaabot ng madaling araw yung pakikipaglantian mo sa kanya? Talaga ba, JP? Hindi ko yun ipinagmamalaki. Gusto ko lang maintindihan mo kung bakit nagsawa na siya sa'yo. Ang kapal na mukha mong sabihin yan! Malanti kang bakla ka! Alam mo, sana hindi na lang kita naging kapatid! Ikinahihiya ako na naging kakambal kita! Bakla! Papadudot, yun na nga ang huling usap namin ni Jeya. Nang sumunod na araw, tumawag sa akin si Ino para sabihin na pinagmumura siya ng kakambal ko sa tindi ng galit nito sa aming dalawa. Niyaya kong lumabas si Ino para pag-usapan yung nangyari at pumayag naman siya. Dahil doon ay mas lalo kaming nagkaintindihan. Pagkatapos nga ng araw na yon ay lalo naming naunawaan kung ano at kung sino kami. Pero may kapalit naman ang lahat ng yon. Bagamat nararamdaman ko na mahal pa rin ako ng mga magulang ko, ay alam kong medyo napalayo na ang loob ng papa ko sa akin. Si mama naman ay iniiwasan at ayaw niyang pag-usapan na finally ako naman ang may relasyon. Si Ate Josel halatang kampi rin siya kay Jeya. Yung bunso lang namin na si Barry ang tanging walang pinagbago sa pakikitungo niya sa akin. Payuhan mo naman po ako, Papa Dudut, at ng inyong mga tagapakinig kung ano ang dapat kong sabihin o gawin para bumalik ang lahat sa dati. Para mahalin pa rin ako ng kakambal ko kahit ako ang pinili ng lalaking mahal niya. Sabihin mo naman po sa akin kung paano ko maipapakita sa pamilya ko ang tunay na ako ng walang takot habang nagmamahal sa lalaking pinili din ako. Hanggang dito na lamang po muna ang kwento ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sa pagbabahagi nito at gusto ko ring magpasalamat sa lahat ng bumubuo ng Barangay LS para sa pagbibigay ng pagkakataon sa aming lahat na maibahagi ang kwento namin sa ganitong klase ng programa. Muli maraming salamat at mabuhay po ang Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, JP. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever